Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong pag-usapan natin. Kahapon, lumabas yung resulta ng Pulse Asia Survey senatorial candidates. March 23 to 29 yung period of survey. At ito, in-interview ng 1PH yung executive director, yung boss ng Pulse Asia, Professor Ronald Holmes. Nako, napakaganda po yung sinabi niya, pabor na pabor sa mga PDP laban candidates dahil ang taas ng talon, pag-akyat ng ratings ng mga PDP laban candidates. Specifically, apat, Bongo, De La Rosa, Philip Salvador, and Congressman Marcoleta. Ang taas ng pag-akyat ng ratings nila. Lalo na si Congressman Marcoleta, 12% ang akyat. Samantalang yung mga alyansa candidates, sabi ng Pulse Asia Director, bumaba. So, bakit? Tinatanong, ito ang dahilan, bakit umaangat na ang ating PDP laban candidates. Pakinggan natin ang interview ng 1PH. Yung pinaka-latest nyo, Senate survey, biglang yung medyo napansin ko lang, si Bato de la Rosa went up, si Amy Marcos went down further. Yun, ang tanong ko dyan, baka ano po yung observation nyo doon sa development na yan? Yung kay Amy, hindi mo bumaba masyado. Ang Yes. ranko lang. Kasi nung February pa, Amy, medyo wala na siya. Pababa na siya. Out of contention na siya nung February. Yung kay Bato, umakyat lang bahagya, 5 puntos, 5 percentage points. Ang talagang umakyat rito sa survey ay 2 kandidato ng PDP laban. Ito yung Magaling sumayaw. si Philip Salvador at ang kinatawan ng sagit na si Rodante Marcoleta. So, kung iko-compara sa Pebrero, silang tumaas at bumaba yung 7 kandidato ng administrasyon. Yun, bumaba. Doon sa kanilang support Yes. ng Pebrero rin. Erwin Tulfo, si Tito Soto, si Paul Revilla, si Lito Lapid, si Val Pacquiao, at si Camille Villar. All of them declined in terms of voting support. Statistically significant, no? Ang pagbaba. Sir, what accounts for that shift, or at least at the party Yes. shift? Well, hindi natin makakaila na may mga kaganapan nung nakaraang buwan na maaari nakapagdulot ng pagbaba ng ilang kandidato ng administrasyon o sa kabuuan ng administrasyon kasi hindi rin umangat ang boto ng iba pang kandidato, si Secretary Abalos at si Senator Tolentino. Ito yung pagkaka-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang maaaring naging effect. Yun. Ang dahilan, bakit biglang tumaas ang rating ng PDP laban, nagna-number 1 na si Senator Bongo, number 3 na si Senator Bato, pasok na sa Magic 12 Congressman Marcoleta and Philip Salvador. Ang dahilan, yung pag-aresto nila kay Tatay Digong. 7 kandidato ng alyansa, significant, malaki ang ibinaba ng rating nila. At ang dahilan, sabi ng Executive Director ng Pulse Asia, yung pagkaka-aresto kay Tatay Digong. Ang gaba, dili magsaba. Ituloy natin. Epekto nito, batay sa aking palimulang pagsusuri ng datos ay naging mas mababa yung fill-up rate sa Mindanao at makikita sa ibang reyon sa Mindanao na yung mga nagsi-single digit sa ilang area na kandidato ng PDP ay malaki yung double digit preference nila sa Mindanao. Okay, sige mo. Prof, alam ko ay usually hindi kayo sumasagot sa tanong about yung comparison nyo sa ibang survey. Susubukan ko lang naman, baka gumawa kayo ng exception. Ano bang pagkakaiba nitong survey nyo sa Okta? Halimbawa, yung si Bato ay medyo nasa top 3, doon naman sa
sa Okta, nasa last 4, etc. etc. Ito ba ay just sampling difference? Ito ba ay parang hindi naman time difference eh. So, ano bang kwan dito? No? Kung sakaling ilalagay ko lang kayo sa spot. Okay, magandang tanong yun. Ang Okta ako, hindi ako believe sa Okta. Puros pabor sa ano. Dito ako believe sa Pulse Asia, WR Numero, Publicus Asia, SWS, yun ang mabilib ako. Basta Okta, wala. Kaya mababa ang rating ni Senator Bato sa Okta. But kung tignan mo sa ibang survey, pare-parehas na mataas, Bongo and Bato mataas. Okta, bahala na kayo. Basta ako hindi ako believe sa Okta. Maraming kadahilanan. Maaaring metodolohiya, maaaring yung panahon na ginawa yung fieldwork, maaaring yung paggamit mismo ng ilang pamamaraan sa pagtatanong, yung spots, yung sample spots, maraming kadahilanan ang nasa likod ng kaibahan ng survey result ng iba't ibang grupo na nagsasagawa ng survey. Pero offhand, ano yung major difference? Hindi ko masyadong natatandaan yung survey ng ibang grupo. Kaya dito wag mo dala sa pina, kapita-pitagang pandit. Pero hindi ko natatandaan eh. Ang alam ko lang ay mayroong mga ilang kandidato na pumapasok sa ibang survey na wala sa survey namin. O may mga kandidato mas mataas nga sa survey namin na sa ibang grupo ay maaaring mas bababa ang kanilang rangko. Hirap ipintaw. Bago yun kapita-pita ng pandit. I remember that. Hirap ipintaw eh, no? Pwede dito, tumakbo politiko eh, no? Prof, hinay-hinay lang po because baka mahirap na to rein in Ronald here. But what do you think? Will this hold? Itong what we were talking about yesterday is mukhang may sympathy surge. Yan, sympathy surge. Today is exactly 1 month since former President Duterte was arrested. So para Yan ang tamang nagkakaroon ng sympathy surge. Parang kung sa Bagyo Yolanda ba, storm surge. Malalaking alon na humampas sa dampalalamba, storm surge. Itong nangyari kay PRRD, nagkakaroon ng sympathy. Yung kulturang Pinoy, kung sino ang inaapi, nandun yung suporta ng mamamayang Pilipino. parang may nakita tayong sympathy surge. Ano to? One-off lang ba to? Or we're gonna see this sustained, do you think? Dagdag lang sa tanong ni Reg, Prof, pwede ba yung ganong kalaking jump mula sa isang survey period a month earlier na nagja-jump ng mga 10-15%? Pwede ba yung ganon? Dahil hindi ko masyado nakikita yan in previous surveys yung ganong kalalaking talon. Meron Yan. ganong kakaliking talon, no? KP, kapita-patagang pandit. KP na lang. Branding ka na. Hindi ako nagkakamal sa Gado. Si Robin Padilla noong 2022 had a significant change also from one survey, I think, also January to February, and eventually landed number 1. So, and it's not really that much of a difference. So, kasi kung ang pinamataas na inakyat rito ay si Pinatawang Bacoleta, 12 percentage points. Wow, laki. It used to be 16. Pero makikita mo naman pag hinimay mo yung region kung saan nanggagaling yung suporta sa kanya. At ang hindi natin masabi rito ay it's a question ng sympathy, no? Sa akin, mahirap sukatin yung simpatya sa particular na grupo, no, yung sa Dutertes. Okay, nabanggit pa ni Professor Holmes na ang mga boto ngayon ng PDP nanggagaling Mindanao, Visayas, at pati na ang National Capital Region. So, those are good news. So, isang buwan pa bago mag-alalan, tuloy lang natin ang ating pagdarasal. Maraming mananalong PDP laban. At yun na, hindi magtatagumpay ang impeachment labang kay BP Sara.
magpre-presidente si VP Sara 2028 at makakabalik ang ating Tatay Digong.